pa rin nakakasuhan ng ombudsman kaugnay ng ₱900 milyong Malampaya Fund Scam. Mahigit isang taong matapos ihain ng Department of Justice ang reklamo. At ayon sa DOJ, malabo nang maihain pa ang ikalawang batch ng mga reklamo. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Sa huling pahayag ng Ombudsman, nasa Field Investigation Office na ang reklamo kaugnay ng Malampaya Fund Scam. Pero sabi ng isang source na kasama sa investigasyon, isa-isa na raw lumalabas ng bansa ang mga inirereklamo. Tulad ni na dating Agrarian Undersecretary Narciso Nieto at Simplicio Guma Felix, ang presidente ng NGO di umano ni Janet Lim Napoles na karangyaan para sa Magsasaka Foundation. Bukod sa unang inihain na reklamo kaugnay ng Malampaya Fund Scam, sinabi dati ni Justice Secretary Laila De Lima na pinag-aaralan nilang maghain pa ng reklamo sa iba pang sangkot. Pero kahapon inamin ni De Lima, hindi ko na rin kasi natutukan yan, no? Because may mga iba na rin mga urgent cases na I had to personally attend to. But my premise or my assumption is that the task force under the supervision of USEC JJ Justiniano is continuously also working on that. Pero sabi ni Undersecretary Jose Justiniano na inassign ni De Lima sa PDAF at Malampaya cases, sarado na ang investigasyon at malabong may second batch na reklamong iyahain kaugnay sa Malampaya Fund Scam. Kung unless may mga ibang lumitaw pa na mga leads na pwede namin i-pursue. Pero so far, sir? So far, wala eh. Wala talaga. Si Ruby Tuason ay dawit din sa PDAF scam. Pero kung sa kaso ng PDAF, detalyado ang kanyang testimonya tungkol sa di umano'y pagde-deliver ng kickback sa ilang senador mula kay Napoles sa Malampaya Fund Scam, kapiranggot na detalye lang ang ibinigay daw ni Tuason. Ang sinabi lang niya ay sa bahay niya nagkaroon ng delivery ng pera at ang kausap nitong mga ibang involved dito, yung brother niya, yung si Remy. So, hanggang doon lang ang sinabi niya eh. May immunity na si Tuason sa kaso sa PDAF bilang state witness. Nag-a-apply na rin siya maging state witness sa Malampaya Fund Scam pero wala pa ritong pa siya ang ombudsman. Sabi rin ni De Lima, malabo nang maisampa ang third batch ng PDAF complaint. Well, it really depends on the review. Kasi yung finding nung NBI, the particular division on that, ay iba nga daw. Yung hindi yung it doesn't represent the signature of the lawmaker involved. Matatanda ang kasama sa inimbestigahan sa third batch ang kaalyado ni Pangulong Aquino na si TESDA Chair Joel Villanueva. Una nang itinanggi ni Villanueva ang alegasyon at sinabing pineke lang ang mga pirma niya. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.